Hello everyone! Welcome ulit dito nga sa aking channel. At sa video nga na ito ay pag-uusapan natin kung ano yung pwedeng mangyari kapag nag-past due ang loan natin sa Maya. It's either Maya Credit or Maya Personal Loan. Pero disclaimer lang ha, hindi ito para takutin ang kahit sino, kundi sineshare ko lang ang personal experiences ko at ilang experience din ng mga ibang borrowers na nakita natin online. And honestly talaga, isa ito sa mga loan na talagang nagulat ako sa laki ng penalty kapag na-late ka sa payment. And grabe yung experience ko dito sa Maya Credit. So, naranasan ko mismo ito kaya sineshare ko sa inyo para magkaroon lang din kayo ng idea. So, by the way, kasi nag-post due ako sa Maya Credit or Maya Easy Credit at grabe talaga ang naging experience ko nga. Kaya kung may Maya Easy Credit ka ngayon o may Maya Credit ka na loan na malapit ng ma-due, sana panoorin mo ito hanggang dulo para 'di ba alam mo kung ano yung pwedeng mangyari, ano yung dapat nating gawin, yung mga expectation, 'di ba? Lalong-lalo nga kapag nag-past due yung loan natin dito sa Maya Credit. Nung una kasi okay naman yung naging experience ko talaga dito. Ginagamit ko lang siya kapag may emergency and binabayaran ko din talaga siya on or before yung due date. And madali lang din kasi talaga gamitin. Kapag may credit limit ka, ilang clicks lang, may pera ka na agad. Pero kasi, dumating ang panahon na nagka-problema ako sa budget at I'm sure ganun din yung na-experience ng iba sa mga hindi inaasahan talaga. Nagkaka-problema tayo sa budget, hindi inaasahang pangyayari. And na-delay yung income ko. So, nagkasabay-sabay yung mga bayarin, di ba? At kahit gusto kong magbayad on time, parang hindi talaga kinaya, no? Kaya na-pause due yung loan ko nga dito sa Maya. At doon nagsimula talaga yung stress, no? Alam nyo na, syempre pag meron tayong utang, lagi nating iniisip yon, lalong-lalo kapag nag-pause due. Ito ang unang napansin ko lang talaga dito sa Maya Credit. Habang tumatagal na hindi ako nakabayad, napapansin ko na halos araw-araw may nadadagdag sa balance ko. So everyday pala yung penalty nito. Sa billing statement ko mismo, halos daily ang penalty fee na pumapasok. So, based kasi sa Maya Easy Credit fees, ang late payment penalty nila ay 0.17% ng overdue principal amount per day hanggang mabayaran ang balance. At kapag malaki ang balance mo, talagang mapapansin mo na mabilis lumaki ang total due. Kaya mag-ingat kayo sa pangungutang dito. So kung mapapansin nyo, yung screenshot na ito bilang reference, makikita na may paulit-ulit na penalty fee entries halos araw-araw. So ito yung nangyari sa akin. Parang kadagising mo, mas lumalaki na naman ang utang mo at iyon ang masakit, yung araw-araw may nadadagdag, no? Kasi minsan kahit gusto mo nang habulin ang bayad, yung pakiramdam na nauunahan ka talaga ng penalties. Kaya pag umutang talaga kayo dito, make sure makapagbayad kayo on or before yung due date. And naalala ko lang din kasi, dito nga sa Maya Credit, sinubukan kong ipaliwanag yung situation ko, sinagot ko sila, and sinabi ko naman na malilate lang din talaga ako sa pagbabayad. Pero hindi ko naman intention na takbuhan, no? At ang kailangan ko lang talaga ay kaunting panahon pa, yung tipong magbibigay sila ng ilang araw pa para 'di ba makapagbayad tayo. Pero sana ma-stop na yung everyday na penalty pero hindi nangyari eh. Pero kahit ganon, tuloy pa rin nga yung pagpasok ng penalties. Kaya habang hindi fully settled ang account, patuloy pa rin talaga ang pag-compute ng charges. And yun yung nakakaloka. Kaya kung may chance ka talaga na makapagbayad agad, mas mabuti yon. Dahil habang nga tumatagal, mas lalong lumalaki ang kailangan mong habulin na bayaran. At ito na siguro ang isa sa pinaka-stressful na naging experience ko sa mga loan app, yung araw-araw na penalties. Noong naging post due ako, nagsimula nga ang tawag, yung tipong hindi lang isa o di kaya hindi lang dalawa, minsan sunod-sunod talaga. And dalawa ako dito sa Maya Credit talaga, yung araw-araw na penalty. Pwede bang isang beses lang, no? Sa isang buwan? At minsan kasi iba-ibang numero pa. May mga araw na parang buong araw may tumatawag at kahit hindi mo na sagutin, may tatawag ulit. May mga borrowers din na nakita ako online na nag-share ng mga natatanggap nila or yung experience nila ng maraming calls kada araw din talaga mula sa collection agencies kapag overdue na ang account, no? Kaya sa totoo lang, parang minsan hindi na yung utang yung nakaka-stress, kundi yung ilang tawag at yung mga text messages sa isang araw.
yung anxiety kapag may tumatawag na unknown number. At bukod nga sa tawag, meron ding mga sunod-sunod na text messages, yung mga reminder nga, follow-ups, then may mga demand letter din, at yung mga notifications. Iba talaga yung format, no? Yung pagre-remind nila at iba-ibang number din. Minsan, pagising mo pa lang, may text na agad. At minsan naman, yung tipong matutulog ka na lang, meron ka ding matatanggap na text messages. At syempre, kapag emotionally drained ka na, mas lalo itong nakakadagdag sa pressure na. May mga borrowers din na nag-share online na kahit iba't ibang numbers na ang nakablock, may bago pa ring tumatawag o yung mga nagte-text, yung mga nagre-remind. At based na rin talaga sa experience ko, super dami yung mga text messages, yung mga calls, no? Ito ang isa sa hindi alam ng maraming borrowers. Kapag hindi nababayaran or hindi nabayaran ang account at naging overdue, pwedeng i-endorse nga nila yung account natin sa third-party collection agencies. At nangyari ito sa akin kasi nga hindi naman si Maya yung nagme-message kundi yung third-party collection agencies. Nung una naman, Maya ang nakikita kong nagre-remind sa akin, pero habang tumatagal, may ibang company nang tumatawag. So ito na nga yung collection agency, no? May mga borrowers online na nagsasabi din na iba't ibang collection agencies yung nagko-contact sa kanila habang overdue nga ang account nila. At same nga lang din yun sa na-experience ko. Kaya nga, huwag kayong mabigla kung biglang may ibang pangalan ng company na nagte-text o tumatawag sa inyo kasi possible talaga na na-endorse nga yung account nyo sa collection agency, lalong-lalo kung matagal hindi kayo nakapagbayad nga. Ayan na nga, isa pa ito sa dapat nating isipin na kapag patuloy na hindi nababayaran nga ang utang, possible talagang makakaapekto sa credit history mo. Ayon kasi sa impormasyon tungkol nga sa Maya Easy Credit, ang past-due accounts ay maaaring magkaroon ng negative impact sa future access mo nga sa credit products. Kaya kung balak mong mag-loan sa bangko o sa ibang mga lending companies sa future, maganda talaga na ayusin pa rin ang account kapag may kakayahan na. And talagang advice na magbayad on or before yung due date. Pero kasi minsan, di ba, paano makapagbayad on or before yung due date nga, kung biglaan na may talagang emergency na pagkakagastusan. So, sa totoo lang talaga, hindi madali, no? May mga araw din sa case ko na gusto ko na lang i-off yung cellphone. And I'm sure marami din sa inyo yung ganun na parang gusto mo na lang i-off yung cellphone mo. May mga araw na ayaw na nating magbukas ng mga messages. Pero na-realize ko lang din na hindi mawawala ang problema kung puro takot lang, no? Kung puro takot lang yung nararamdaman natin. So, kaya ito yung ginawa ko. Parang tanggap ko na meron akong utang sa Maya Credit at gumawa ako ng budget. Inisa-isa ko yung mga dapat bayaran, no? Unahin yung bayaran yung alam nyo na talagang legit na nagpapautang yung accredited entity ng CIC. Then, ayun nga, naghanap ako ng extra income. So, hindi ako umutang ulit para pambayad sa dating utang. And ayun, unti-unti lang, hindi isang bagsakan. Kasi ang hirap naman yung isang bagsakan yung pagbabayad. Kasi I'm sure marami talaga sa atin, lalong-lalo at nagsisitaasan yung mga bilihin ngayon, yung nahihirapan sa pagbayad ng utang. So ayun nga, hindi instant. Pero kahit maliit na amount kada sweldo, talagang kailangan nating magtabi. Kaya nga mga kabeshis, mga ka-Insta Review, kung nanonood ka ngayon at may overdue ka sa Maya Easy Credit, alam ko ang pakiramdam, yung kaba, yung nai-stress, at yung pakiramdam na parang wala ng katapusan. Pero gusto ko ding sabihin na huwag mong hayaan na ubusin ng takot ang isip mo. Okay? Mas mahalagang gumawa tayo ng plano kaysa magpanik. Kung hindi pa kayang bayaran ngayon, then gumawa ka ng paraan para makapag-ipon. At syempre, kung kaya nating makipag-coordinate ng maayos, gawin natin ito. At higit sa lahat, dapat matuto tayo sa experience, no? O sana matuto kayo sa experience ng iba, sa experience ko, dahil minsan ang pinakamahalagang lesson ay yung natutunan natin mula sa sariling pagkakamali at syempre sa pagkakamali ng iba. Kaya nga sa experience ko, ang pinaka nagulat lang talaga ako sa Maya Easy Credit ay yung daily penalty charges. Yung isa pa nakita ko dito sa Maya Easy Credit ay yung sunod-sunod nga na calls, sunod-sunod na text messages, possible endorse nga sa collection agency, at kapag nasa collection agency, asahan mo natatadarin ka ng mga text messages and calls. Then syempre yung lumalaki yung balance habang overdue kasi daily nga yung pagpatong nila or pagpataw nila ng penalty. Kaya kung may Maya Easy Credit ka, hanggat maaari bayaran mo agad bago pa ito mag-due, no? Dahil kapag naging past due,
talagang mabilis lumaki yung babayaran at nakakadagdag pa rin talaga ito sa stress. At kung naka-experience ka na rin ng Maya Easy Credit Past Due, sana i-share mo na rin yung experience mo sa comments para makatulong din sa ibang viewers, sa mga nagbabasa sa comment section. Kaya na nga, maraming salamat sa panonood at ingat tayo palagi at sana malagpasan natin ang lahat ng mga financial struggles sa ating mga buhay. So by the way, ang utang ay nababayaran. Ang importante, huwag mawalan ng pag-asa at patuloy tayong lumalaban sa hamon ng buhay. Thank you and see you sa aking next video. Bye!